Kung titingnan natin, maaari nating tanungin, hindi ba kaya ni Jesus mag-isa na magpahayag ng mabuting balita? Bakit kailangan pa niyang pumili ng 12 at ibang mga kasama? Kayo po, hindi ba kayo nag-isip minsan? Oo nga, no? Bakit pumili pa ba? No. Kasi po, ang sabi nga natin, ang simbahan, no, ay binubuo po ng sinasabi nating divine and human. No? Yung divine, yung soul, at saka yung human, tayo po yun mga tao. So si Jesus sa kanyang pagiging tao, na gusto niyang i-immerse, anong tawag doon? Ipaloob yung kanyang sarili sa mga tao, kailangan niya ng mga katulong at mga katuwang. Kaya nga siya ay pumili ng 12. Pero paano ba pumili si Jesus? Ayan. Alam niyo yung mga scribe at mga pariseo, ang dudunong yun. Mga marunong sa batas. Kabisado ang Biblia cover to cover. Pero kung iisipin natin, bakit hindi sila ang pinili ni Jesus? Hindi kaya parang insulto na rin sa kanila yon? Para sabihin na, kayo ang dudunong nyo, o bakit? Tingnan ko, hindi ko kayo pinili. Kasi baka sa kadunungan nyo, meron na kayong kataasan, meron na akala nyo, kayo ang gumagawa ng buhay nyo, kasi you have all the skills, the talents, and everything, kaya hindi siguro sila pinili ng Panginoon. Meron bang pattern? Meron bang rules and regulations na sinusunod ng Diyos sa pagpili ng kanyang mga alagad, mga kakasama? Meron ba? Wala. Kung makikita natin sino ang pinili ng Panginoon, sige po, mga mangingisda, mga walang natapos, pinag-aralan, di po ba? Sila yung mga tax collector, yung nakita natin, mga makasalanan. So, ibig sabihin, ordinaryong tao. Naalala ko si Brother Nonoy pagka nagko-commissioning, no? Mga ordinaryong tao. Eka, tayo yun, ordinaryong tao. Kasi tayong tao na alam ng Diyos na madaling sumunod. Mga tao na madaling turuan. Alam niyo talaga pag marurunong, ang hirap turuan talaga. Kasi may sariling kagustuhan, may sarili siyang skills, may talent siya. Ako po, pasensya na. Kailangan inaamin ko, ang hirap ko pong turuan dati. Dahil kasi marunong ako. Pero nakakahiya kay Lord. Ngayon naunawaan ko na kung bakit ang pinili ng Diyos ay yung mga halos mangmang, walang alam. Kasi sila yung mga mabubuti at sila ay masunurin. Amen po ba? Kasi tayong lahat, alam nyo, ano man ang kalalagayan natin, bawat isa sa atin, pinili tayo ng Diyos. Naniniwala po ba kayo dito? Kaya sinasabi na kung minsan, o sige sister, ikaw, kailangan pang i-push. Sabi nga ni Father, kailangan pang itulak. Pero hindi ko po kaya, hindi ko po kaya. Pinili tayo ng Diyos, hindi natin kaya. Pinili tayo ng Diyos, wala tayong alam. Pero may pangako ang Diyos na pag umuo ka lang sa Kanya, siya ang bahala sa iyo. Siya ang magsasalita para sa iyo. Gagamitin lang tayo ng ating Panginoon Diyos. Dapat po bilang mga apostol, ano po ba ibig sabihin ng apostol? Ang apostol, ang ibig sabihin ay isinugo, pinahayo. No, naalala ko ng nung araw pa, basta we do not mention the person. Sabi niya, nung kasama natin, sabi niya, ako po ay gusto ko nang mag-gospel. Sabi ko, bakit? Hindi ba kailangan tayo ay matuto rin? Sabi niya, may nakalagay po ba sa Ebanghelyo, kahit basahin nyo, na nag-aral sila? Nag-aral ba yung mga apostol? Wala kayong mababasa. Pero yung pag-aral, hindi ka mukha nung nag-enroll ka sa eskwelahan o kumuha ka ng degree o kaya first year, second year, third year, fourth year. Hindi po. Nung kinuha niya, tinawag ang mga apostol, kasama niya ang mga apostol saan man siya pumunta, anuman ang kanyang ginagawa. At dahil dito, doon natuto ang mga apostol sa ginagawa ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos. Dito po sa pagtawag niya sa mga apostol, iba-iba sila ng ugali, hindi po ba? Kamukha rin natin ngayon. May mapusok, may matigas ulo, merong nagdududa, si Tomas, merong nagkanulo sa kanya. So ibig sabihin, iba't iba tayo. Amen po ba? Pero sa kabila ng kahinaan, minamahal tayo ng Diyos. At ang napakaganda, anuman yung biyaya na binibigay sa atin ng Diyos, anuman yung misyon na binibigay sa atin ng Diyos, hindi tayo pare-pareho.
Makikita nyo, meron dyan nasa ministry ng naglilinis, merong tagapagsalita, may nasa healing, lahat ng klase ng misyon o trabaho, binigay sa atin yun ng Diyos Kaya dapat hindi po tayo malungkot. Ano man daw ang binigay sa atin ng Diyos na biyaya sa ating pagsunod sa Diyos, magtiwala tayo at maniwala tayo. Matuwa tayo. Because in our littleness, yun ang naibibigay natin, yun ang ginagawa natin, yan po ay malaking biyaya. At sabi nga natin, biyayang tinatanggap natin mula sa ating Panginoon. Sinasabi na 3 aral ang makukuha natin sa mga apostol na kasama ni Kristo. Kasi sinugo niya Sabi natin, hindi mo daw pwedeng sabing, isusugo ko sarili ko. Meron bang ganon? Nyari, susugo ko yung sarili ko. May nagsabi ba ng ganon? Hindi. Pag sinugo, ibig sabihin, mayroong nagsusugo. I will send you. Diba? Kahit ang Ama, I will send you. So may nagsusugo pala. So ano yung 3 aral na makukuha natin sa pagsama-sama ng mga apostol kay Kristo? Una, kaya sila tinawag ng Panginoon. First and foremost, gusto ng Diyos, kasama sila. Makasama sila ng Diyos. Kasi ganun kabuti ang Diyos Gusto ng Diyos kasama tayo lahat sa lahat ng kanyang ginagawa, sa kanyang kabutihan o anuman ang kanyang ginagawa. Pangalawa, sinasabi sa atin na bilang apostol, kasama nga tayo ni Kristo, pero dapat tayo ay aware. We have to be aware. Ma-realize natin na, andito ako, kasama ako ng Diyos. Kailangan nag-observe ako, parang ganon. Kailangan nakikinig ako. Kailangan uunawain ko kung ano ang dapat kong matutunan, especially the Word of God. Yun. Kasi hindi ka pwedeng magpahayag kung hindi ka nakaangkla o nakakapit sa salita ng Diyos. On your own, we are nothing. Kaya nga tayo ay kahit sa sharing, binabanggit natin salita ng Diyos. Kahit gaano tayo kahusay, kung ang sasabihin lang natin yung kalooban natin at hindi yung salita ng Diyos tayo nakakapit, baliwala yun. Amen po ba? So yon ang sinasabi nating pangalawa. At yung pangatlo, yung sinasabi na maniwala tayo. In our own little way, music ministry, sinusugo tayo ng Panginoon Iba-iba lang tayo ng mga ginagawa. Amen po ba? At bawat isang ginagawa natin, matuwa po tayo. Napakahalaga niyan sa Panginoon. Huwag niyong isipin na napakaliit ng ginagawa natin. Nagwawalis lang, naglilinis lang, nagluluto lang, nagsisharing lang. Napakalaki po niyan. Kahit ikaw ay tagapagsalita, kahit ikaw ay tagalinis, kahit ikaw ay nandyan sa baba, pare-pareho po tayo. Ang mahalaga tayo po ay tumugon sa ating Panginoon Diyos. And when we do something, yung biyaya na bigay sa atin ng Diyos, pwede po bang gawin natin ito ng pinaka-mabuti? At sabi nga, ang mga apostol ay napaka-masunurin because obedience is more than sacrifice. Pwede kang magsakripisyo, maghapon kang kumanta ng kumanta, pero ang tigas ng ulo mo, ayaw mong sumunod sa nagsusugo sa iyo, baliwala ang sakripisyo mo. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi kailangan sinusunod natin ang Diyos. Alam niyo, merong isang story para ma-realize po natin kung ano ito. Sa Russia, meron po silang Tsar. Alam niyo ba yung pinaka-pinuno nila, parang king, no? Na minsan daw ay bumisita dun sa bahagi ng palasyo. Isang lugar dun sa palasyo na parang ito lang. Tapos nakita niya merong isang sundalo nakatayo. Wala palang ginagawa yung sundalo na yun kung di tumayo doon. Tumayo lang doon. Bakit? Hindi nga niya alam tinanong niya Bakit ba ikaw nakatayo rito? Ano ba binabantayan mo riyan? Meron ka bang binabantayan dyan? Ang sabi ng sundalo, hindi ko po alam. Sinabi lang po sa akin ng aking kapitan na tumayo ako rito at magbantay ako rito. Ay, ganun ba? Ano kaya ang meron dyan? So sabi nung sir, tinawag yung kapitan, alika nga. Bakit ba pinatatayo mo itong sundalo rito? Ano ba gagawin niya rito? Nakatayo siya dito. Sabi nung kapitan, hindi ko po alam. Yan po ay turo lang. That comes from the rules of the community. Hindi ko rin po alam.
Aba, nagulat yung SAR. Hindi niya alam, nakatayo rito. Bakit kaya? At nagtanong siya ng nagtanong. Yung mga historian doon, tinanong niya. Sabi niya ganun, alam niyo ba kung bakit merong sundalo rito? Na nakatayo lang dito maghapon sa isang lugar na ito sa isang bahagi ng palasyo, doon sa garden. Ba't anong ginagawa? Tinanong niya yung mga historian, hindi rin nila alam. Bakit siya nakatayo? Take note, hindi alam nung nakatayo, bakit siya nakatayo? Yung nag-utos sa kanya, hindi rin alam bakit siya nandoon. At nung tinanong yung mga historian, hindi rin nila alam. So ang ginawa nung SAR, nung kanilang king, sabing ganon, sige nga, magkaroon nga tayo ng sabing ng pagsasaliksik. No, tingnan natin, bakit kaya nagkaganito? At sila ay nagsaliksik. Umabot sa napakaraming panahon din, nagsaliksik sila. Noon pala, merong isang empress, no, empress na reyna noon, na nagsabi dun sa kanyang isang sundalo, na sabi niya, dito ka, tatayo. Magbabantay ka dito. Bakit? Kasi yung empress, naglagay ng isang tanim, rosebud. No, nilagay niya dito, tinanim niya sa lugar na ito. At sabi niya, babantay ka rito, tatayo ka rito, para hindi madapurak ang aking halaman na ito. Amen. So, nandun, tumayo. Pero ang nakakatuwa po pala, nung binabasa ko yan, yung rosebud na iyon, 100 taon nang namatay. Wala nang binabantayan. Take note. Pero nandun pa rin ang nagbabantay. Andun pa rin. Kasi sumusunod lang siya. Hindi niya alam kung bakit siya nandun. Kasi nandoon siya, yung kapitan marahil nagpalit na, may mga bago ng officers, ganun pa rin ang ginagawa. Kailangan may bantay. Pero hindi nila alam kung bakit sila nandoon at nakatayo. Naalala ko yung sabi ng ganon sa The Charge of the Light Brigade, isang isang pelikula, kung saan sinasabi doon na, I do my duty and die, but to the point that I do not question why. Tanyo na po, I do my duty and die, not to question why. So ang ibig sabihin siya, ginagawa niya. Pwede nga akong mamatay dito sa aking ginagawa na ito. Pero hindi ako nagtatanong kung bakit. Amen. Hindi ko maintindihan yung kwento kanina, kagabi pa rin. Sabi ko, ano bang relasyon nito, Lord? Nung pala ang ibig sabihin tayo, mga tagasunod ni Kristo. Pag naunawaan natin na ang Diyos ang nagsasabi, sumunod lang tayo. Kung minsan hindi natin maunawaan kung bakit. Hindi ba? Naunawaan ba natin lahat ng sinasabi ni Lord sa atin? Hindi. Ako na-realize ko, hindi eh. Alam niyo, yun lang simpleng, mahalin mo ang iyong kaaway. Parang hindi ko maunawaan yun eh. Pero sumusunod ako. Pinaninindigan ko at maaaring kamatayan ko dahil sa pagkilala o paniniwala na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ito pala yung relasyon, tinitingnan kanina, bilang apostol, bilang lingkod ni Kristo, sumunod tayo, hindi sinusunod natin ang tao. Kasi naniniwala tayo kahit sa simbahan, ang Diyos ang nandyan. Amen po ba? Ang Diyos ang ating sinusundan. So, I do my duty and die, but not the point to question why. Amen. Hindi ko questionin eh. Di ba ang dami kong minsan nasa mabuting balita? Di ba kayo rin kung minsan nagtataka, bakit nga ba? Bakit ga ba nito ang sinasabi ni Lord? Pag sinampal ka sa kaliwa, sampal, ibigay mo pa kanan. Naiintindihan nyo rin ba yon? Nakuha nyo ba yung dahilan? Hindi rin eh, ano? Pero sinusunod natin kasi salita ng Diyos. At yung sundalo na yon, ilang taon na nagpapalit-palit yung mga sundalo, nakatayo lang sila ron. Hindi nila alam kung bakit sila nakatayo roon. Kahit yung nag-utos sa kanila, hindi nila alam. Kumbaga, nasa simbahan tayo, ando ng Santo Papa, sumusunod tayo. Ando ng kardinal, sumusunod siya. Itong pare, sumusunod din. Maring hindi natin ma-question, hindi natin maunawaan, pero sumusunod tayo. Take note. At yun pala ang gustong ibahagi sa atin ng ating Panginoon
bilang mga piniling lingkod ng Diyos. Amen po ba? Nakuha niyo po ba yung malalim na reflection tungkol dito? I do my duty. Ano ang duty mo? Gawin mong mabuti. To the point na mahirapan ka, to the point na kita nyo ang mga santo na mamatay. Kinakamatayan nila ito, pero pinaninindigan nila kahit hindi nila alam ano ang mangyayari sa akin. Ang pinakamaganda, sumunod tayo dahil ang salita ng Diyos at ang Diyos ang ating sinusundan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos.